Naku po, heto na mga kababayan, grabe ito. BrahMos missile system paparating na sa ating bansa ngayon January. At bago po natin simulan, ano nga ba ang BrahMos missile? Ang BrahMos missile ay isang Indo-Russian joint venture. Ibig sabihin mga kababayan, ito ay nabuo sa pamamagitan ng dalawang bansa, ang India at ng Russia. Has a range of 290 km and it is the fastest cruise missile in the world with a top speed of Mach 2.8. Nearly 3 times the speed of a sound. So sobrang bilis nito, no? As in talagang 3 beses siyang mas mabilis sa tunog. BrahMos is named for the rivers Brahmaputra and Moskva. So ipinangalan siya sa dalawang ilog, isang ilog dito sa India at isang ilog sa Russia. It is a 2-stage solid propellant engine in the first stage and liquid ramjet second missile. It is a multi-platform missile. It can be launched from land, air, and sea, and multi-capability missile with pinpoint accuracy that works in both day and night, irrespective of the weather condition. It operates on the fire and forgets principle. It does not require a further guidance after launch. So isa po talaga to sa mga pinaka-advanced, no? Isa sa pinakamalakas na advanced cruise missile ngayon dito sa ating mundo. At yan nga po, no, sabi ko nga kanina, ayan ay gawa ng India at ng Russia. Okay, so ito naman basahin natin yung ilang impormasyon patungkol nga dito sa BrahMos missile system na kukunin ng bansang Pilipinas. Inilabas ng Department of Budget and Management ang ikatlong milestone payment na nagkakahalaga ng 5.67 billion pesos para sa pagkuha ng Philippine Navy ng Indian-made BrahMos cruise missile system. Ang halaga ay kasama sa ilalim ng Special Allotment Release Order o SARO ng DBM na nagkakahalaga ng 11 billion noong Disyembre 11, 2023. Ang BrahMos ang napili para sa shore-based anti-ship missile system ng Navy na nasa ilalim ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang platform ng armas na ito ay inaasahang tutugon sa mga kahinaan ng militar ng bansa sa kontrol ng dagat, anti-access area denial at mga operasyon sa pagtatanggol sa baybayin at isla. Ang unang dalawang SARO para sa BrahMos na nagkakahalaga ng 1.3 billion at 1.5 billion ay inisyu noong December 27, 2021. Ang kontrata ng BrahMos ay nagkakahalaga ng 18.9 billion pesos. Nilagdaan ni na dating Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana at BrahMos Aerospace Director General Atul Dinkar Rane ang kontrata para sa BrahMos missile system sa isang virtual na seremonya ng Defense Headquarters sa Camp Aguinaldo, Quezon City noong Enero 2022. Binigyan diin din ng Indian Ambassador na ang paghahatid ng BrahMos missile ay makabuluhang pagpapahusay sa mga kakayahan sa pagtatanggol ng Pilipinas, lalo na sa kasalukuyang mga senaryo ng seguridad sa rehiyon. Ang mga advanced na supersonic missile na ito ay inaasahang magpapalakas sa depensa ng bansa at mag-ambag sa pambansang seguridad nito. Bukod pa rito, ipinahayag ni Ambassador Kumaran ang suporta ng India para sa pagsisikap ng Pilipinas na paunlarin ang kapasidad nito para sa paggawa ng mga kagamitan sa pagtatanggol. Ang pagtutulungang ito ay sumasailalim sa kapwa pangako sa pagpapalakas ng pambansang seguridad at pagpapahusay ng mga kakayahan sa pagtatanggol. Ang nalalapit na paghahatid ng BrahMos missile ay nagpapahiwatig ng isang mahalagang hakbang sa paghahangad ng Pilipinas ng isang kapanipaniwala at maaasahang postura ng depensa, habang nagtutulungan ang dalawang bansa upang palakasin ang mga kakayahan sa militar ng Pilipinas. Ang estratehikong partnership na ito ay inaasahang mag-aambag sa katatagan at seguridad ng rehiyon sa Asia-Pacific region. Alright guys, so dito na tayo sa may Manila Bay, no? At yun, pinakita ko lang sa inyo yung mga dumating na barakong
ng South Korea, no? And then dito na tayo nag diretso. So itutour ko ulit kayo rito. At napakaganda na naman ng Dolomite Beach natin ngayon. Thank you Lord kasi hindi mo na ulit hinahayaan na makapasok, no, yung mga basura. So ilang buwan nang nating nararanasan yung ganito kalinis na Dolomite Beach. Pero nga lang medyo meron tayong nakikita sa malayo, no? Ayun, no. Yan, yung mga itim-itim na yan. Yan, mga water hyacinth yan, galing ng Laguna de Bay. Kaya expect natin bukas nandito na yan sa baybayin. Ito. Ayan. So yun, may makikita tayong basura, konting-konti na lang. Ayan. At napakasarap ng simoy ng hangin. Tapos yung sunset, kitang-kita natin buong-buo. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, no. Yun, no. Grabe, ganda. At syempre tanaw na tanaw din natin dito, no, yung barko na pinuntahan natin kanina. Ayan. So lakad-lakad lang tayo rito at ay grabe ang linaw ng tubig, oh. Ay grabe. Ang linaw ng tubig. Ayun, oh. Kita ko sa inyo, malapitan. Ayun mga kabayan. Grabe, no. Sana araw-araw ganito, no, na malinaw yung tubig. Ayan. Pero syempre hindi natin may iwasan yung dagat, talagang paiba-iba din ang mood yan. Parang tao, minsan kalmado, ayan, katulad nito, minsan galit. Kapag kagalit, maalon, maitim ang tubig, no? Kaya ayan, nature is nature, hindi natin yan napipigilan. Tsaka kung yung mapapansin, dun sa may phase 1 ay hinukayan itong mga nakarang araw, no? Tuwing Huwebes during the maintenance day, no, kasi sarado to. So hinuhukay nila yung ibang part na talagang sobrang kapal na ng dolomite dahil nagkumpulan sa loob ng ilang taon na hinahampas ng alon, which is hindi naman natunaw, hindi siya nilamon ng dagat, nagkumpulan lang. Ayan. Katulad nito, ito mga makakapal tong bahagi ng dolomite na to, no? So kapag every Friday may backhoe na nag-aayos dito, pinapantay ulit, no? Kasi minsan kapag talaga may habagat, no, malakas yung alon, sobrang lakas ng hampas ng alon, yung katulad dito sa part na to, ayan, medyo malalim to, makapal. Ayan. Ayan, no? So marami ang namamasyal ngayong araw po na to, no? December 27 hapon. Tapos ginagawa na rin yung parang ito, ayan. Hindi ko alam kung coffee shop ba to or control center, no? Dito sa Manila Bay, Roas Boulevard. So abangan natin. Dito mas maraming nag-i-stay yung tao sa may phase 1. Ayan. Naghihintay ng sunset. Yung CR, ito mag-ilang taon na siguro, 2 mahigit na, ay hindi pa rin at ayaw pa rin ipagamit sa taong bayan. Ayan. Tsaka nakakatuwa, maraming mga ibang lahi ngayon dito, no? Iba't iba. So natutuklasan na nila konti-konti, no, itong Dolomite Beach.
at hindi naman nakakaya na ipagmalaki dahil nga sobrang linis ngayon. So okay lang sila pumunta rito. Minsan kasi kapag yung habagat yung sobrang lakas ng alon at maraming natangay na basura, syempre nakakaya para sa mga bumibisita rito. Although ginagawa naman ang lahat ng mga naglilinis dito araw-araw, pero sa sobrang dami hindi talaga kayang ubusin ng ilang araw. Ang daming foreigner, mga nagpapaaraw, naghihintay ng sunset. So lalabas na tayo. Ito yung exit. So yun, maraming salamat po, no? At sana ay maging maayos na ang sitwasyon dito sa West Philippine Sea. Yun naman po. Bye bye.